Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Pinoy kahit saan. Nashock ako dito sa kanyang post. I don't know how true o how accurate itong computation niya. Sabi niya, a Filipina contractor made more than LeBron James' entire NBA career earnings. Sara Diskaya, in 3 years, $563 million or 31 billion pesos. LeBron James' entire career, $528 million or that's only 29 billion pesos. Okay. So sabi niya, it's more fans in the Philippines. Fans instead nga fan nga katuan, fans pundo. Again, yung accuracy ng post na ito is alanganin. Hindi ko na alam kung paano niya kinumpute itong earnings ni LeBron James. But definitely isa sa mga highest paid NBA stars si LeBron James. Ito naman kay Sara Diskaya, yung 31 billion na nakalagay dito, yan ang total amount of contract na nakuha niya sa gobyerno in 3 years. Siyang pinakamalaki. Kaya nga tinatawag siya na flood control queen. Compared kay Saldico, yung report ng Philippine Center for Investigative Journalism, I think 15 billion lang ang nakuha ni Saldico sa kumpanya ni Saldico. Si Sara Diskaya is 31 billion. But anyway, speaking of wealth, nakakalula. Yun na lang, yung luxury cars. Nung interview kay Julius Babay, nasabi nila more than 40. Later on sa Senate hearing, 28 na lang. O kahit 28. Grabe. I don't know, sa mga tunay na mayayaman, yung mga galing sa pinaghirapan. Sino bang pinakamayamang Pilipino ngayon? Manny Villar ba? O Henry C? Yung mga anak ng Henry C? I don't know kung meron silang ganyang kadami ng sakyanan. Hindi kasi nila pinagmamayabang yung mga sakyanan nila. Palagay ko hindi ganyan kadami. Kung meron man, yung katamtama lang. Kasi nga, itong mga mayaman nating Pilipino, kaya Manny Villar, atong ang Henry C, sino pa yung pinaghirapan nila yan. Ganyan talaga ang yung magandang attributes ng mga Filipino-Chinese. Nagsimula sa halos wala. Kasi nga nung pumunta ang mga Chinese nationals dito before World War II, nandito na sila Kasi napakahirap pa ang China noon. Hindi pa kasing yaman ngayon Noon mas magaan, mas maganda ang buhay natin dito sa Pilipinas nung pangapanong yun. Kaya nagmamigrate ang mga Inchik. Kaya napunta dito sa Pilipinas at nagsimula sila sa wala. Ang alam kong kwento ng Henry C, yung SM, nagtitinda lang noon ng mga kung ano-ano, nakalagay lang sa bilao. Tapos suroy-suroy. Ganon sila nagsimula. Kaya no questions, yung pagyaman nila. Kaya lang, again, pagdating sa luxury cars, walang ganyan. I think only the Diskayas ang may ganyan. Kaya nga, yung abogado nila nagtatanong, bakit kami ginaganito? Ano bang nagawa ng mga Diskaya? Maliban sa questionable na mga transaksyon nila sa DPWH, ang problema sa mga Diskaya, masyadong inilantad, ipinagmalaki ang kanilang kayamanan. Yung interview pa nila kay Julius Babaw at Corina Sanchez,
Yun ang nakapagdagdag ng galit ng taong bayan sa kanila. Kaya yun, nilusob na sila ng mga rallyista na I don't know kung masisiba natin sila. To me, it's still within the part of ano yun, freedom of expression. Nasobrahan lang yung pambabato ng putik. Baka labag na yon sa batas, batuhin ng putik. At saka yung pag-spray ng magnanakaw, labag na yan. Kung sigaw-sigaw lang, protesta, yun, freedom of expression. May nabasa akong post kanina ni Mark Anthony Lopez. Kino-call out niya si Mayor Vico na sayang daw. Golden opportunity daw ni Mayor Vico. Sana nagsalita si Mayor Vico na nawagan ng parang kasi silent si Mayor Vico doon sa ginawa ng mga realista. Ang punto ni Mark Anthony Lopez na kahit kalaban niya sa politika, being the mayor at constituents niyang mga Diskaya, nagsalita sana ang mayor na para proteksyonan din ang mga Diskaya. Kaya kung ako naman is kami ng trabaho ng mayor, hindi niya naman si kaso niya. Total, nandiyan naman tumawag ng mga Diskaya ng police assistance at nagpadala naman sang katerbang pulis, mga ilan ba yun, sobra platoon, para in kaso na may babalik pa ay nandun ang mga kapulisan. So meron bang susunod na lulusubin ng mga realista? Palagay ko meron. Baka ang tinatarget nila na i-inspire na itong mga realistang ito, mga estudyante. Remember, ang Indonesian protest, mga estudyante lang nagsimula hanggang sumiklab ng ganitong level na. Pumanda na ang mga politiko. Baka yon ang isusunod. Kaya lang, baka mahirapan silang makapasok dahil well secured ang mga bahay ng politiko. So, good luck na lang. Sa mga politiko, sana hindi mangyari sa inyo ang nangyari sa Indonesia. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Angkol, baba, so mag-abono siya. Mayong buntag di Angkol. Yung buntag sab, lang kay ako na sab ko ga. Sumuna ni ang itsura sa kape ni Angkol nga duha na kabulang karong adlaw Mayo gud ang iyang tubo, so tulo na siya kabangag sa pag-abono ug duha ka kutsara siya nga complete og urea. Kay kuan naman, duha naman siya kabulan. Saan? Na anay mga sanga. Pag unom ni ka. Man to bimi sa ban Dagat dali so. Lang panday ko hanom sa sanga din. sa iyo na unuan. Berapa? Strip lagi. Unom na ang sanga. Ibahan ikagi nga sa pero mas gwapo as kan una kuy ikoy dia. Sabi sampaw mas gwapo pa kanyan dia. Gwapo kan din dia sampaw. Gwapo dia. Strip daten may bungo ni sa takiroslin. Pag ko ambay. Yan sa pakaino, hindi man gud abuno pero si media. Espiram pa iki ang tunglaw. Kita nato nga unom na gid ang sanga sa duha pa kabulan nga kape. Og karon human sa pag-abono ni Angkol naga-spray na pud siya. Lo. Pagkalugo kay duang ko mas ang paon. Hindi man ang pasta. At sa nagsuporta labaw sa Ginoo nga naghatag sa ug kuan kanang panalangin kaluoy nga apil mi sa
kuan sa pagtanong sa kape nga mao'y makasulbad sa among pangabuhi labaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat kayo.